Sometimes, what you call unfairness is actually just your preference. Lord, unfair. Bakit ganun yung buhay ko? Hindi ganito. Ganito yung ine-expect ko. Parang ganito. Nagre-reklamo kay Lord, Lord, bakit ganun yung kaibigan ko? Unfair naman. Mas mayaman na siya sa akin. Mas okay yung buhay niya kaysa sa akin. Yung mga kaibigan ko, milyonaryo na sila at 25 years old. May sarili ng bahay ngayon. Meron ng sariling kotse. Meron ng pamilya. Panay pa ang travel. Samantalang ako, 35 na. Wala naman pera. Wala pang jowa. Lubog pa sa utang. Parang unfair nga naman. Pero ito, sino ba naman nagsabi kasing ganyan dapat ang disenyo ng buhay? Kanino bang goals yan? Kanino bang plano yan? Kay Lord ba o sa'yo lang? Maybe, the unfairness that we feel right now is just our expectations, our own ego, the goals and preferences that we have set for our lives. Preference mo yan eh. Pero itong gusto kong tandaan natin. Iba-iba ang plano, iba-iba ang timeline ng Diyos para sa atin. Kaya yung timeline ng isang kaibigan mo, yung blessing ng kabilang kaibigan mo, it has nothing to do with your blessing. It has nothing to do with your journey. Ito lang ang problema natin. Even if God is good, we will always feel that He is unfair. Why? If we let comparison and entitlement enter our lives. Yan ang dalawang lason. Comparison at entitlement.